Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, parang ang putla ko naman dito, be. Parang ang putla naman ng above na to. Wait lang, lip tint kayo, be. Putla kayo. Ayan. So, di ba, para ma-fresh tayo. Fresh pa sa fresh tayo, di ba? So, sa mga nagtatanong, ang ganda daw ng hair ko. Guys, nagpa-rebond po ako last time. Last month. Tapos po, nailigo ko. Kasi dumating sa point na lasing ako that time. Tapos, kailangan ko maligo kasi init na init ako. Tapos, nailigo ko. Nawala sa isip ko na rebonded pala ako. So, yun. Kaya medyo nasira na siya. And for today's video, ayan, so alam kong maraming nabitin sa inyo sa paglabas natin ng statement and yung iba naman ay medyo daw naguguluhan sila. Pero, yan, gumawa pa ako ng isang vlog and plano ko talagang gawin tong vlog na to nung hindi pa ako gumagawa ng statement. Kasi parang ito yung takbuhan na content eh. Ito yung takbuhan na vlog pag wala kang naisip na content, which is yung Q&A. And hindi lang din naman akong gumagawa ng Q&A, di ba? So, madami din naman gumagawa nito and hindi naman to first time na ako yung gagawa. Di ba? So, yun, mga Bex, nag-post ako sa IG ko tsaka sa Facebook ko. Ask me a question and lahat yun sasagutin ko dito sa vlog. And i-clear ko lang ulit, hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yung exact na nangyari. Pero, sasabihin ko sa inyo paano ba? Basta hindi siya exact na nangyari pero bibigyan ko kayo ng idea. Yan. So, nag-post ako sa IG, nag-post din ako sa Facebook para dun tayo hahanap ng tanong and para hindi naman bias na sabihin na gawa-gawa ko lang ng tanong, di ba? Hindi. Para lang din galing to sa mga sumusubaybay sa atin, sa mga concern sa atin, di ba? Yung mga tanong na babanggitin ko sa inyo ay galing to, nakuha ko to sa aking Facebook pati IG, which is kung saan po ako nag-post. Diba? So, dito, sasagutin natin lahat. Hindi ko man masabi sa inyo kasi for sure, meron ditong tanong na about ulit sa amin ng ex ko para maklear ko sa inyo ulit. And happy ako kasi super dami ko ding nabasang message, super dami kong nabasang comment na salamat po. Salamat po sa pag-validate po ng feelings ko. Salamat po sa pag-iintindi kung ano po yung nararamdaman ko. And I really appreciate po talaga. Kasi syempre, bilang isang, alam mo yon na laging biniblame yung sarili, kahit binibigay na lahat. So parang isang message na, yun lang, yung message na makabasa ka ng ganun, syempre, kahit paano gagaan talaga yung pakiramdam mo. So ngayon, babasahin ko sa inyo yung ating mga katanungan. So, ayan. This is the first question. Ay, hindi mo to about sa amin ng ex ko, about to sa kay Gab. Galing kay, hindi ko naman mabasa yung pangalan niya. Ilagay ko na lang yung name niya, be. Parang Siya Kara, ay, hindi na marunong mag-read ang person. Sige, ilalagay ko na lang yung question niya. Pero, ito yung name niya. Sabi niya, what is the inspiration or meaning behind your son's name? So, para po sa kaalaman ng lahat, ang full name po ni Gab is Gabriel Lloyd Ricamata Ramos. Yes, nakapilido po siya sa isa ko pang ex. And okay lang yun. Yun na lang naman yung maiaambag. Apelido niya. Okay na yun. So, Gabriel Lloyd, yung Ramos, dun sa isang ex ko, yung Ricamata, sa akin yun. Yung Gabriel, nakuha ko yun sa Bible name. And parang, sabi ko that time, ang gandang-ganda ko sa name na yun. Kasi parang meaning niya is give. Ganon. Parang blessing. Ganon. So, ginawa ko siyang Gabriel, pero iba yung spelling. Kasi di ba yung Gabriel, G-A-B-R-I-E-L. So, iniba ko lang ng very light ko yung kay Gab. So, sa totoo lang, ang hirap talaga mag-isip ng pangalan ng bata. Lalo na kung nandito ka sa generation namin na parang pahabaan ng pangalan ng bata yung atake na parang akala mo hindi sila mahihirapang magsulat ng name nila pag nag-school na sila. Diba? So, parang it's Gabriel and Lloyd is from Kuya Lloyd. Sinunod ko talaga siya sa name ni Kuya. And dati nga pinag-iisipan ko pa kung magkakaroon ba ako ng acronym na LC or gagawin ko talaga siyang Lloyd. Alam niyo ba, naisip ko din yung name na Clarence Lloyd. Ay, Lloyd Clarence pala. Lloyd Clarence or Lloyd. Basta ganun. It's all about kay Kuya Lloyd talaga yung second name ni Gab. And nagpag-desisyon na naman namin yun ng ex ko, hindi lang din naman ako yung nagdesisyon. So, parang nung sinabi ko yun sa kanya, kasi super hirap namang i-combine nung name naming dalawa, na para bang wala na lang talagang makukombine sa name namin. Diba? So, parang yun, mag-isip na lang kami. And kung ang anak ko po ay babae, ang pangalan po nun, it's
Mariah Leticia. Yung Mariah naman, may ano pa rin siya kay Kuya kasi favorite niya si Mariah. So, yun. Lahat talaga, kinonek ko talaga kay Kuya. Kasi yun yung name ni Gab. Gabriel Lloyd, and yun talaga yung meaning ng name ni Gab. 'Di ba? So, next question. Kamusta ang puso mo ngayon at life mo, Bebang? Kamusta naman. Alam niyo last time na naalala ko, narinig ko yung word na kamusta, umiyak ako. Yun yung sa vlog ni BNT Nimuel. Yung sa tapatan mo with Ate Mo Limsi. Yun, parang sobrang hirap sagutin nung kamusta naman. Na parang tinatanong ka lang naman kung kamusta, bakit nahihirapan kang sagutin. 'Di ba? So, yun. Kung kamusta naman yung life ko, okay naman. Kung kamusta naman yung puso ko, okay din naman. Shit, okay din naman. Siyempre gano'n talaga, malaking changes, malaking adjustment, and marami pang nangyari. Sobrang daming nangyayari ngayon kung alam niyo lang. Pero kung tinatanong niyo kamusta ako ngayon, bumabangon, lumalaban ng patas, ginagawa lahat para kay God, pati sa family ko. Kasi iniisip ko na bawal ako maging mahina. Kasi 'pag nahina ako, paano si Gab, paano yung family ko? Which is ako lang naman yung naging breadwinner sa'min na until now, na ako pa rin yung nagsusustento sa family ko, 'di ba? So, parang okey lang, iyak lang ako, maramdaman ko lang yung pain, yun. Kasi hindi naman 'to matatakasan, eh. Hindi mo naman 'tong, "Diyan ka muna, wag ka muna makasabay." Hindi naman yung gano'n, 'di ba? So, parang kailangan mo maging matatag. Dahil may anak ka na. Hindi ka na dalaga, hindi ka na 13 years old and na broken-hearted na kahit anong gawin mo, walang umaasa sa'yo. Siyempre ngayon hindi, 'di ba? Meron akong big responsibility ngayon sa buhay ko na hindi ako puwedeng maging mahina, 'di ba? So, 'yun, laban lang in life. Wala namang binigay si Lord ng pagsubok na hindi mo talaga kaya, 'di ba? Lahat naman kakayanin, at saka iniisip ko madami na din naman akong pinagdaanan. So, why? Why hindi ko 'to malalagpasan, 'di ba? Bakit hindi ko 'to malalagpasan? Kaya ko 'to. Ako na 'to. Kaya ko 'to talaga. Kakayanin ko 'to, 'yun lang. And ngayon focus talaga ako sa vlog, and supposedly mag-everyday upload ako, kaya ngayon nag-vlog ako, and sana kayanin ko siya talaga be, kahit mahirap. Alam ko yung hirap ng pagba-vlog, pero sana kayanin ko siya, 'di ba? Kaya ko 'yan. Ako pa, kaya ko 'yan. So, galing yung tanong na yon, galing yung kay G1107. Sabi niya, "Kamusta na ang puso mo ngayong love?" Ngayon, sabi naman ni Lian, "Mahal, marami akong tanong." Wala naman siya nilagay na tanong. Isulat mo na yan, mahal, para sa next vlog. Ngayon, what change realization did you have after the breakup? Galing kay DKE, ano to ba? ST, street, ganun. Realization ko, kung ano din yung mga nagbago after ng breakup, madami. And parang itong breakup na 'to, ito yung parang mas strong ako. Parang kaya kong humarap sa camera na hindi ako umiiyak, 'di ba? Parang I have strong personality right now after the breakup. After na pinag-isipan ko kung maglalabas pa ako ng statement o hindi. And siguro, this is the third time na nangyari na 'to sa'kin, eh. So, parang hindi pa rin ba ako matututo? Parang kine-question ko pa rin naman yung sarili ko na, kahit gawin ko pa rin pala talaga lahat, kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kumbaga parang yung tadhana yung gagawa ng paraan para maghiwalay kayo, kasi hindi yan yung taong para sa'yo, 'di ba? So, parang hindi kasi ako naniniwala sa kung kayo talaga. Kung gusto mong maging kami, or kung gusto mong maging tayo, dapat tayo yung gagawa ng way para maging tayo till the end, 'di ba? Siyempre sobrang fail na nga ng relationship na nagkaroon ako, hindi naman yun biro, and sumubok ako tapos fail na naman. So, bakit hindi pa ba ako matututo? Parang ilang beses ko pa ba dapat kailangan maranasan na i-drain ako mentally, emotionally, saktan ako physically, para lang matuto ako sa buhay, 'di ba? So, ngayon ang dami kong realization sa sarili ko na dapat hindi ka na ganito, dapat kung magkakaroon ka sa susunod ng partner, dapat hindi mo siya i-build up, dapat kung ano siya, dapat yun yung sabihin mo sa mga taong nakakasalamuha mo, or kung sino man yung nasa circle mo, dapat ipakita mo kung sino talaga siya, hindi na para pagtakpan siya, gano'n. Kasi 'di ba, yun na talaga yung naging attitude ko, hindi ko naman yung mapagkakaila, ibi-build kita, and parang hindi ko kayang, alam mo yun, hindi ko makita yung sarili ko sa failure na relationship, kaya ginagawa ko yun. Parang kahit niloloko ko din yung sarili ko sa mga ginagawa ko, katulad ng pag-build up, yung paggawa ng ganitong bagay na hindi naman totoo, parang niloloko ko lang din naman yung sarili ko, 'di ba? So, parang
na-realize ko din na parang know my worth, don't settle for less, dapat alamin mo yung halaga mo, 'di ba? Kasi siyempre hindi naman biro maging isang single mom, 'di ba? Hindi siya biro. Pero lahat lang 'yun kinakaya ko. So parang kung mangyayari ulit 'yun sa'kin para na akong kumuha ng bato tapos pinukpok ko sa ulo ko, gano'n, 'di ba? And sana lahat din ng sinasabi ko naa-apply ko siya sa sarili ko and totoo, sobrang daling mag-advice sa iba pero in terms of yourself, sobrang hirap niya ng i-apply. Kasi nakikilala mong hindi gano'n yung ugali na meron ka, hindi gano'n yung personality na meron ka, 'di ba? So gano'n talaga, tatanggapin mo lahat ng pagbabago na nangyari sa buhay mo, gano'n talaga. Acceptance is the key lang talaga para makausad ka and yun talaga yung ginawa ko. Hindi siguro tapos na ako sa era na nalulugmok, na umiiyak lang umiiyak, siguro natapos na talaga ako dun. So, kaya ganito na ako na kaya ko ng humarap and kailangan ko na ulit mag-vlog, kailangan ko na ulit ilibang yung sarili ko para hindi ako malugmok. That's why nagva-vlog ako na nagva-vlog, 'di ba? So, sana kayanin ko talaga 'tong everyday upload na 'to be, 'di ba? So, galing yun kay DKAST. Ngayon, sabi ni ano, Shengports ba 'to? Basta SHNGPRTS. "Sis, paano pumayat ha? Ingat always, love you lots." Alam niyo sa totoo lang hindi ko din alam kung paano bumagsak yung katawan ko talaga ng gan'tong-gan'to, pero na-stress kasi talaga ako, as in ibang level yung stress na nagkaroon ako. Dumating pa sa point na hindi na ako natutulog gabi-gabi, kahit pagod na pagod ako sa trabaho. Kahit gutom ako itutulog ko na lang kasi hirap na ako makatulog. Tapos parang nafi-feel ko dry na yung skin ko kaya naghanap ako ng collagen. So dun ko natagpuan si Laxslim na shit dietary supplement pala siya, na pampapayat pala siya, hindi lang pala siya basta collagen. So yun, tsaka, ang hilig ko kasi mag-overthink talaga and isa din talaga sa factor na nakakapagpapayat is yung lagi kang puyat, hindi ka kumakain sa tamang oras, parang pinapahirapan mo lang yung sarili mo and yun, nagulat na lang din ako na gano'n pala kalaki yung impact na mangyayari sa'kin to the point na yun nga, naba-body shame ako kasi sabihin nila ang pangit ko, hindi bagay yung katawan na meron ako and I admit it naman talaga na ang laki talaga ng pinayat ko from 59 kilos to 42, naging 39 pa, naging 40 pa, naging 41. Hindi siya biro and siyempre nagkakasakit din ako na nagkakasakit so isa din siya sa factor and ngayon ko lang din naisip na wealth is wealth talaga, 'di ba? Wealth is health talaga. So parang kailangan ko agalagaan yung sarili ko kasi 'pag namatay ako be, sino mag-aalaga sa anak ko? Sino magpo-provide sa family ko? So kaya bumabawi talaga ako sa sarili ko and tina-try ko yung best ko para maging okay yung body ko, para hindi din ako naba-body shame at the same time para din naman sa health ko, 'di ba? Para din naman sa health ko at least magiging okey ako, 'di ba? Kasi sobrang napabayaan ko na yung sarili ko, sobrang naka-focus na ako sa iba, puro sila na lang, si gan'to, pero paano naman yung sarili ko, napapabayaan ko na siya na parang wala na akong time para sa sarili ko, 'di ba? So, parang puro sila na lang, tapos ako wala na akong natitira sa sarili ko, ta's ako lang din naman yung magiging kawawa, 'di ba? Yun lang, yun yung reason kung bakit ako pumayat talaga. It's either papayat ka or papaanaw ka sa stress be. So, thank you so much sa question. Ayan, may nag-message lang naman, galing kay MM4CLRL, "Hindi 'to tanong me, pero advice ko lang focus ka muna kay God and sa family mo." Yes, focus lang, focus, hindi tayo puwedeng mawala sa goals, sa dreams natin lalo na ang dami ko pang gustong gawin. So, sana hindi ako mapagod, sana kayanin ko pa rin talaga lahat. Sana 'wag na ulit dumating sa point na susuko ako kasi hindi ko na kaya. Kaya ko 'yan, go mo 'yan girl. Sabi ni Rarum, "How was your journey as single mom? By the way, salute to your dedication for God." Hindi naman talaga madaling maging single mom. Hindi talaga madaling magkaroon ng hindi 8 hours sa pagtulog. Hindi talaga madali na kailangan mo magtrabaho ta's hindi ka makapag-focus sa anak mo. Hindi siya madali. In short, hindi madali maging single mom kasi bilang isang ina ang dami mong sinakripisyo, ang dami mong kailangang isakripisyo, gano'n. Lalo na't na baby pa lang si Gab naging single mom na ako na kahit anong gawin ko na mabuo yung family namin, hindi talaga siya nangyayari kasi may something na may nangyayari na hindi naman dapat yun yung mangyari, 'di ba? So, sobrang hirap, kinakaya ko na lang siya kasi siyempre hindi ako puwedeng maging failure na isang ina. Failure na nga ako sa tingin ko sa sarili ko, eh. Ayoko naman na maging failure ako bilang isang ina. Lahat ng pangarap na meron ako, tinabi ko na 'yun.
lahat ng pangarap na ginagawa ko ngayon, para yun kay Gab. Lahat yun para kay Gab. Kasi ayokong maranasan niya kung ano yung naranasan ko when I was a child. Ayoko talaga. Ayoko na magwo-work siya, bata pa lang siya para makapagsustento siya sa pag-aaral. Ayoko nung gano'n. Kaya ginagawa ko lahat ng best ko kahit wala nang matira sa akin basta kay Gab meron. Gano'n. Gano'n ako ka-dedicate kay Gab na lahat ng puwedeng mangyari kay Gab, lahat 'yun isisisi ko sa akin if ever, kung ano man 'yun. Kaya nga, guys, namatay yung ilaw ko, pero 'yun, 'pag lumaki si Gab, makikita niya na hindi ko siya pinabayaan, na ginawa ko lahat para sa kanya. As in lahat ginawa ko para sa kanya. Gano'n. Gano'n yung kaka-dedicate ko, and siyempre sobrang mahal ko yung anak ko. Kaya feeling ko binigyan ako ni Lord ng lalaki kasi alam niya yung anak ko lang talaga yung taong hindi ako iiwan pagdating ng tumanda na ako, pagdating ng araw, 'di ba? So, I love my son so much. Talaga. Hindi ko kayang mawala si Gab sa'kin, te. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Kaya kahit maubos ako basta yung anak ko meron, okey lang yun. 'Di ba? Hindi talaga madali, sobrang hirap. And ito na yung mga pare-parehas na tanong. Babae ba talaga yung hiwalayan niyo ng ex mo? Ba't kayo naghiwalay ng ex mo? Anong totoong reason ng breakup niyo, please? Totoo bang nag-cheat siya? Paano mong nalaman nag-cheat yung ex mo? Third party ba talaga yung reason why na hindi matutuloy yung wedding niyo? Bakit kayo naghiwalay ng ex mo? Parang mabait naman siya at mahal na mahal ka niya. Bakit kayo naghiwalay? Anong main reason? Bakit kayo naghiwalay ng ex mo? Ano yun? Hi, Ate Bebang, watching your vlog since day 1. Balato mo na sa amin, share mo na kung ano nangyari talaga sa inyo. Bakit kayo naghiwalay ng ex mo? Sino nagloko? Anong totoong nangyari? Cheating ba yung reason why do you end up your relationship? Anong totoo? Yan, third party. Ala, ang daming ganitong tanong. Puro gano'n yung tanong, guys, oh. Yan, puro gano'n. So, talaga nasabi sa inyo yung totoong rason. Binigyan ko lang kayo ng idea, pero nalilito kayo kung ano man yun. Pero, the main reason is, hindi talaga siya cheating. Hindi talaga siya cheating. Pero siguro dumating yung point na hiwalay na kami, tapos pinipilit niya akong bumalik sa kanya, pero there's a girl involved na habang sinusuyo niya ako. Yun, may ganun ng eksena. Pero during our breakup, during ating pinag-uusapan, napagod na ako. Napagod na akong patawarin siya, bigyan ulit siya ng chance, dahil sa isang bagay na ginagawa niya sa akin na ayokong ginagawa niya sa akin. Plus, may bagay siyang ginagawa na ayoko. Yun. Yun yung pinaka-main reason kung bakit ako bumitaw. Nagsunod-sunod na lang yung ibang rason, like, binabastos niya na ako harap-harapan with other people. Hindi niya na kaya akong respetuhin sa harap ng ibang tao. Kaya niya nang sirain yung image ko. Kumbaga, ito na yung sunod-sunod. So, nagmumukhang mababa yung reason ng breakup namin kasi hindi naiintindihan ng tao kung ano yung nararamdaman ko that time na ginagawa niya sa akin yun. Hindi lang isang beses. Hindi ako mapapagod kung isang beses mo lang siya ginawa sa akin. No. Before the proposal, after the proposal, sunod-sunod, ganun yung ginagawa mo sa akin na parang, shit, may natitira ka pa bang respeto sa akin? Kaya mo pa ba akong respetuhin, be? 'Di ba? Yun yung pinaka-main reason na sinabi ko yun sa kanya ng paulit-ulit, pero hindi niya yun kayang aminin sa ibang tao. Ibang reason yung sinasabi niya. Ganon. So, parang, napagod talaga ako. Hindi lang sa kanya. Dahil nagsabay-sabay na. Pinabitaw niya yung taong walang balak na bitawan siya. Pinasuko niya yung taong walang balak na sukuan siya. Why? Hindi ako forever na magtitiis na lang sa sa ginagawa mo sa akin. 'Di ba? Kasi alam ko na yung worth ko eh. Madami na akong tanga na ginawa sa'yo. Ang dami ko ng pagpapakatanga na ginawa sa'yo. Pero still, nagstay ako. Ilang beses ako sa'yong nakiusap na huwag mo na gawin sa akin yun. Pero still, ginagawa mo pa rin siya sa akin. Kaya nga ako nasaktan, 'di ba? Kasi nakarinig ako ng word na ang arte ko daw, nag-iinarte lang daw ako. Ginagawa ko lang daw yung rason na sana alam nyo kung ano yung totoong nararamdaman ko. Sobrang dali lang magsabi sa isang tao
Kasi wala kayo mismo sa sitwasyon niya. Hindi niyo kayang maramdaman kung ano yung nafi-feel niya, 'di ba? Dapat matuto tayong rumespeto kung ano yung nararamdaman ng isang tao kasi kung sa'yo masakit, baka sa kanya sobrang sakit. Kung sa'yo hindi masakit, baka sa kanya masakit, 'di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng pananaw, eh, 'di ba? Iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng opinion, walang masama kung mag-a-advice ka, pero masama yung iju-judge mo kung ano yung nararamdaman ng isang tao at kung ano ba yun, parang dinidiktahan mo kung ano yung gusto mong maging maramdaman ng isang tao, 'di ba? Mahirap naman yun, 'di ba? So, nag-usap na din naman kami and one of these days, magkikita kami. I chat him para magkaroon kami ng maayos na closure talaga. At least makausad na kami parehas. Kasi siyempre ngayon, hindi pa rin naman siya na-stop. Marami pa rin akong naririnig na ganito, na ganito, na ganyan, na ganito, ganyan, ganyan. Marami pa rin akong naririnig. Kumbaga, para makausad kami parehas ng maayos. Kasi still, meron kaming pinagsamahang dalawa. And the golden rule sa isang relationship once na matatapos na, dapat you are the first person na poprotektahan yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa'yo. 'Di ba? Na binigay niya sa'yo, tiniwala niya sa'yo. So parang you don't have rights na siraan yung partner mo or yung ex mo once na nag-separate kayo. Why? Kasi syempre may pinagsamahan kayo. Kung totoong mahal mo yung isang tao at kung gusto mong bumalik yung isang tao, hindi mo dapat ginagawa yung bagay na ikakagalit niya at alam mong ikakasakit niya. 'Di ba? Yun lang. Yun talaga yung rason, hindi ko man mas exact sa inyo kung ano yung ginawa niya sa akin. Pero yun, hindi ko kayang sabihin sa inyo what is the specific thing na nangyari sa amin between my ex. Yun, siguro sapat na yon para maintindihan nyo and ito yung time na para bumawi ako sa sarili ko. Ito yung time na para bumawi ako sa pamilya ko at sa anak ko. 'Di ba? Kailangan ko na mag-focus kasi hindi ako pwedeng maging mahina or what, 'di ba? Yun tuloy lang sa buhay, tuloy lang ang laban sa life kasi lahat namang ito malalagpasan ko. Lahat naman na 'to, paghihirap ko magiging worth it din 'to in the end. 'Di ba? Yun lang, medyo lumabo na yung face ko kasi namatay yung light ko. Kaya parang ang pangit ko tuloy be, charot. Yun lang mga Bex and sana suportahan niyo pa ako sa ibang vlog na gagawin ko. And yun, focus muna tayo sa vlog. Vlog na muna ako ng vlog and I try my best na sana mapunan ko 'to, magawa ko talaga 'to na mag-vlog talaga ako na mag-vlog, 'di ba? So, thank you so much po sa lahat na nagtanong, nagbigay ng katanungan and sana naliwanagan na kayo sa explanation na meron ako. And if hindi pa rin, we have comment section. Hala, Yes, anak! I'm vlogging. Can you wait for mommy? Yes. Okay. Thank you, anak. So, yun lang mga Bex. Kung marami pa kayong katanungan, we have comment section dyan. Sasagutin ko lahat ng katanungan na meron kayo dyan. And sana mag-iisip na ako ng ibang content. Itong bahay na to, hindi ko na to na-update sa inyo. 'Di ba? Kung ano yung ginawa ko sa kwarto ko during na nagmumove na. Ipapakita ko yun sa inyo lahat. As in, ipapakita ko yun sa inyo. Kaya sana, supportahan niyo ako mga Bex. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa pagsuporta dito sa pag-start ko ulit sa pag-vlog. I love you all, guys. Kaya mga Bex, don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's me, Bebang Rica Mata, and magkita-kita tayo sa ating next vlog. Bye! I love you all!